Saan mo nakuha yung mindset na hindi ako maapektuhan ng bashers, ganyan? Growing up kasi sa Pinas, I've been a constant target of bullying. Kasi nga different eh. Yeah. Indian ako eh. Mataba din ako dati. Di lang Bombay o 5'6" yung tinatawag sa akin. Tatawagin pa kung mataba, ganyan. Masasanay ka na lang din. Ngayon medyo may following ka sa TikTok na ginagamit mo ba yung platform mo to advocate for that? Yun yung naisip ko that time na parang eto yung magiging way ko to educate them. What's your take dun sa mga bata pa lang TikTok na nung age na yun tayo wala man lang tayong gadget. It all boils down sa parents. Hindi ko naman nila lahat, but yun lang yung napansin ko. Yung iba, they give their kids gadgets para lang they can have their own time me time kumbaga. Napapansin ko, most sa kanila nanonood sila ng mga batang naglalaro sa iPad imbes na sila yung naglalaro. Yeah, ang ironic. Oh, di ba? Parang ironic. hindi ko alam kung paano ko iti-take sa isip ko na much better ba yan? Or dapat ba nandun ka sa labas? Di ba? Anong future goals mo with your content creation? I surely want to see myself in the mainstream. I really want to talaga represent the Indians. I wanna be their voice. Yo, kamusta internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown. And welcome dito sa Totoo Lang Podcast. And for this episode, special yung kasama ko ngayon. Ang guest natin today, he's a content creator. And para sa akin, sa mga creators namin dito sa community na to, isa siya dun sa may pinaka-unique na parang konsepto ng content creating. Yung overall package niya, pagka-package niya sa mga content niya, and yung approach niya talaga sa content creating. And huwag natin patagalin, men. Kasama ko si Indianong Bisdak. Ayan, kumusta mga viewers natin, Totoo ba, Kyle? Totoo ba yung mga sinabi mo Oo naman. Kaya nga kita in-invite dito eh. Hello. Hello po sa inyong lahat. I hope you guys are having a good one. Kumusta? Parang ako na yung nag-i-interview sa'yo. Umpisa pa lang eh. Wala naman. Ito, same old, lang, gawa-gawa ng content. Oo. Ikaw ba, brother? Anong balita sa'yo lately? Gawa-gawa lang din ng content. Eto, naglolo ko pa rin sa TikTok, sa online. Hindi, joke lang. Good boy po ako ha. Baka isipin ng mga viewers natin talagang loko-loko ako. Pero hindi po. Good boy po ako. Ayan. Magkaiba nga yung content mo sa sabihin mo, na lang, sa TikTok ka na lang loko-loko. Parang gano'n lang. Oo nga pala. Sa TikTok lang nga po pala ako loko-loko. Sa YouTube, seryoso po akong tao. Ayan. Sa totoong buhay. Sa totoong buhay, Lalo na sa totoong buhay. Hindi, actually, brother, kasi medyo umadvance tayo ng konti. Pero syempre gusto ko lang din malaman. Medyo balikan lang natin. Kamusta ba si Indianong Bisdak sa pagkabata? Saan ka ba pinanganak? Saan ka lumaki? Anong klaseng environment? Ganyan. Baka kasi nagtaka din yung viewers, biglang nagtagalog. Wala tayong proper na di ba? Hindi, nga pala, pure Indian ako, Punjabi, both parents ko, born and raised. Actually, born ako sa Caloocan City, so sa Luzon, but I was raised in Mindanao, Surigao City. So, kaya Indianong Bisdak kasi Indian na nagbibisaya basically. So, ayun. Yan yung background ko, and for the majority of my part, I lived sa Surigao City. And for my college naman, a year and a half, about 2 years sa Cebu. And then after that, nag-umpisa na yung journey natin bilang OFW. Actually, hindi pala ako belong dun. Hindi ako overseas Filipino worker eh. OFW ba tayo? Hindi yata pa eh. Sinabi ko lang yun just minsan, for that. Ginagawa kong joke yun minsan nung bagong dating ako rito. Tapos nagtatrabaho ako sa maraming Filipino, ganyan. Kunyari, kuwang-kuha ka ng overtime. Puro Pilipino yung mga tao. Lalapitan ka ng mga tita doon. Bakit ka trabaho ng trabaho? Mamamatay ka niya, kakatrabaho. Ganyan. Tita, ulirang OFW po. Malaking pangangailangan po eh. Malaking pangangailangan. Nakatira ako mag-isa. Paano na yun eh. Madaming sinusuportahan. Tapos naisip ko, OFW ba tayo? Hindi naman, di ba? Student kasi yung pasok ko dito. Ikaw, student ba din yung pasok mo? Actually, Canadian born ako eh. Ay, lupit naman. Sana all Canadian born, di ba? Hindi ka na OFW, pre. Local ka na dito. Canadian, on paper lang ako Canadian. Pero okay. kasi lumaki ako sa Philippines. Okay. Saan ka ba sa Pinas sa atin? Hindi ko pa Manila. Manila City. Okay. UP. Nagustuhan mo ba dito? Napahinga na malalim. Hindi, kasi yan eh. sensitive topic yan sa akin eh. Okay.
gusto ko talaga yung in-interview mo ako, no? Nag-iiba yung concept natin eh. Ako nga pala si Indianong Bista, dito tayo with Kyle. So Kyle, nagustuhan mo ba dito? Hindi, initially hindi. Oo. Kasi umalis ako ng Pilipinas, 16 ako. Ikaw ba? Anong age ka? 19. Oo. 19. So high school ako nun sa Philippines, in my case. Di ba pag high school sa Pilipinas, parang ito yung pinaka-attach ka sa social life mo. Yeah. Di ba? So, hindi naman ako masyadong close sa parents ko talaga. Hindi nga ako pinapansin ng parents ko eh. So, ang buhay ko is barkada. Basketball, barkada, banda, lahat. Laging tao sa labas. Tapos yung pagpunta ko rito, although alam kong pinanganak ako ng Canada, hindi ko in-expect na babalik ako dito anytime soon. Tsaka dahil nga hindi kami masyadong nag-uusap ng parents ko, nung pupunta na ako dito, parang 2 days before lang sinabi sa akin. Okay. Mahabang kwento to. Surprise ka pre, parang ilangan natin ng Magiging about sa akin to pag tinuloy ko eh. Hindi, okay na. Pero kasi alam mo, madaming katulad mo din na may same story din, di ba? Sa mga viewers natin, who knows, may ganong klaseng din sila, experience na. Totoo. 'Di ba? Ayaw nila ng Canada pero kumbaga napalitan lang silang pumunta dito, 'di ba? I guess kung medyo isa-summary natin ng konti is hindi ko nagustuhan dito dahil una ko nabiglaan. Wala akong kakilala dito. Tsaka pag-graduate na ako ng high school noon tapos hindi ko man lang natapos. Tas wala pa masyadong notice. Hesitant talaga ako pumunta dito. Ayoko. Nung dumating ako rito kasi ano pa yun? Video call. Graduate yung mga kaklase ko, ako nasa video call. Malungkot yun sa akin. So medyo na-depress ako ng mga 2 taon. Ganun. Naku, mahirap ma-depress dito sa Canada. Grabe. Nagkaroon ako ng parang identity crisis. Yeah. Kasi nga, teenager nga ako noon. Tas ang trip ko talaga nung mag-basketball, magbanda. Nung bagong dating ako rito, wala naman akong kakilala eh. Wala akong makabasketball, wala akong makabanda na una. So yun doon ang galing yung parang... Ang hirap dito, ang hirap gumawa ng kaibigan. 'Di ba? Ang hirap talaga, kaya nga nung ginawa yung event na nangyari, yung picnic, napakalaking bagay nun sa mga newcomers din or sa mga already existing na mga Filipinos dito kasi ayun na nga, parang that's a way for them to parang connect eh. Even ako nung bago pa lang ako dito, ang kapal na mukha ko nung bago pa ako dito kasi nga mas malapit ako sa mga Filipino eh. Doon ako lumaki, doon ako pinanganak eh. So sa school namin sa Centennial, sa Progress Campus, kahit na sinong Pilipino na makikita ko, kinakapalan ko talaga mukha ko. Tinatanong ko kaagad na, Pilipino ba kayo? Ganito, ganyan. Ang dami ko naging kaibigan dahil lang sa ganung klaseng sa setup. Pero ayun na nga, dati din kasi, medyo less pa yung mga Filipino din. Oo, 2017 ako nag-aral, nag-umpisa mag-aral. Medyo less pa yung mga Filipino, ngayon ang dami na din eh. Pero still parang ang hirap pa rin kumonek. Di sila nagtataka na nagtatagalog ka. Nagtataka syempre. Doon nga kami nagkakakaibigan eh. Ano sinasabi nila sa unang impression? Napapaganon sila. Ang pa dito, ang lupit pa dito, yung iba, ini-English pa rin ako. Nagtatagalog na nga ako. Bakit tayo na po magtagalog? Alam mo yun? Parang, kumbaga hindi pa convince yung utak nila. Oo, pero hindi pa nila na-process na parang marunong itong mag-Pilipino, di ba? Pero nangyayari talaga yun, alam mo, kapag merong kunyari, kahit Pinoy siya, pero kunyari bacon, hindi marunong pero tinry niyang kausapin ka ng Tagalog. Hindi ko kayang sumagot ng Tagalog. Na-experience mo ba yun? Na-experience ko yun, pero ginagawa ko yan pagka nahahalata ako na medyo nahihirapan talaga mag-Tagalog. Pero kung alam mo naman at saka naririnig mo naman na ang galing naman mag-Tagalog, itagalogin mo na, di ba? Ewan ko, actually, kahit medyo magaling siya mag-Tagalog, pero alam kong... Kumbaga yun talaga yung, English talaga siya. Hindi ko kayang Tagalogin siya for some reason. Weird. Hindi ko alam. Baliktad naman tayo. Ako naman, hindi ko kaya mag-English kung alam kong marunong mag-Tagalog o Bisaya o lingwahe namin, Punjabi or Hindi yung kausap ko. Para akong na-awkward. Parang nakita ko recently kasama mo sila Mark. Oo. Bago kayong niluluto dyan. Oo. May mga may mga idea kami, may mga project kami na upcoming. Actually, kakashoot lang namin last weekend. So hindi ko na i-disclose kung but we're cooking something exciting, something new na hindi pa ginagawa ng kahit sino actually. So look forward, you guys should look forward to it. We'll be dropping it pretty soon. Yeah. Even ako excited ako sa ginawa namin. So it's gonna be fun. Si si Mark ng Lumikha Media. Oo, malupit yan si Mark. Galing yan. Galing ng approach niya sa mga video eh. Tsaka ang kulit, ang harot ng laging laging effective ang ginagawa niya content. Magaling siya sa pag-isip ng
content Napaka-creative niya. nagagana talaga. Oo. Doon ako nabilib sa kanya. Kaya nga din, hindi nga niya ako nireply nung nag-message ako sa kanya. Nag-reach out ako sa kanya sa TikTok. Sabi ko, bro, ang ganda ng mga video mo, ganito, ganyan. Hindi ako sinin pare. Sabi ko, grabe to famous kasi. So, Ikaw din famous ka sa TikTok ewan ko, hindi ako pinansin Hindi, kung gano'n, paano ka umabot sa collaboration? Nag-reach out ako sa kanya ulit sa Instagram. Okay. Oo, nag-reach out ako ulit. Tapos, Doon na siya sumagot. Doon na siya sumagot. Sinabihan ko naman, sabi ko, hindi ka nag-reply sa TikTok Ganon. Pero ayun, nag-meet naman kami. Pero hindi siya nangyari right away kasi busy siya Busy yung sa picnic na nangyari, di ba? Tapos pumunta pa doon sa sa Calgary. Calgary, tama, di ba? Para sa bonfire, campfire, parang ganon. Saya nga, ang daming tao Pero ayun, ayun na nga, madami kami mga plano. Nag-align naman yung mga mga plano namin, yung vision namin. So, let's see. Saan papunta tong na to. Pero Excited. ano ba yan, brother? Like, papasukin mo na ba yung parang food content creation? Tingnan natin. Kasi hindi yan ng hindi yan ng Hindi. content mo Oo, hindi ako food critic. Actually, nagdadalawang isip ako kasi hindi ako marunong mag-describe ng pagkain. So, every time ayun na nga kasi, hindi ako food critic talaga. Hindi ako food vlogger to begin with. So, every time na nagbe-video ako, or ayun na nga, nung kasama din kami ni Mark, pagdating sa pag-describe ng pagkain, parating nasasabi na masarap ang pagkain. Wala akong ibang nasasabi kundi masarap, which is masarap naman talaga. Pero ayun na nga, I need to be more specific with how I describe So this is something new for me din. Let's see. I need to parang experiment with it and see where or how I do it. Kumbaga. Pero ikaw yung nag-suggest nung content na gagawin mo, di ba? Ako yung nag-suggest. Ako yung nag-suggest. Kasi, so gusto mo na talagang pasukin yung food content creation? Why not, di ba? Or try? Hindi, at this point, parang gusto ko nang pasukin Oo. Gawin natin kasi there's a lot of things din na hindi pa nagagawa ng mga local vloggers natin dito. So, ayun. Parang I'm excited and looking forward to do it na din. I just gotta be figure my way out, my way in sa ganung klaseng content. Oo. Bakit meron ka pa bang iba pang type ng content na gusto mong pasukin? Gusto ko sana pasukin yung mga content ni Mark Kaso hindi ko kaya, sobrang makulit, sobrang harot Baka masira yung image ko Kami din, hindi nagmamatch yung energy levels namin Grabe. Pag magkasama kami. Parang ewan ko ba? Pero hindi, biro lang. Hindi naman, so far, parang gusto ko lang maging raw. I just wanna present myself kung sino talaga ako. Whatever comes, parang ganun. I just give them the raw talaga. So wala naman akong specific thing to parang gusto kong i-venture. Pero ayun na nga, experiment lang and see kung masaya ba ako doon and then where it goes. Ganun lang talaga. Balikan natin pala bro, since na-mention mo nga pala, medyo balikan lang natin ng konti para hindi tayo talon-talon. Oo. So, medyo 2017 nag-aral ka sa Centennial. Kanina pinag-uusapan natin yung mahirap ma-depress dito kasi mahirap makahanap ng kaibigan. How was it for you nung dumating ka rito? It was it was different din kasi wala din akong kilala dito pumunta ako dito, family friend namin na hindi ko naman din masyado close. So initially napakahirap. Pero ayun nga, as I said earlier na tinry ko talaga, I went out of my way to parang talk to people, to Filipino specifically, para maging, para may mga kilala ako. So, ang ginawa ko lang talaga, kinapalan ko yung mukha ko. And then I approached pretty much every Filipino that I saw. Hindi naman lahat, syempre tinitingnan ko muna kasi yung iba mukhang mga suplado-suplada So, hindi ko na ina-approach. Pero mostly, ganun yung nangyari initially. Which naging kaibigan ko naman din sila. But still kasi, ang nangyayari kasi is, yun na nga, hindi nagkakatugma yung mga timing namin. So parang whenever, kasi dito weekend lang naman tayo pwede hangout, ganyan. So pagkadating ng weekend or Friday, ganyan, hindi mostly nagkakatugma yung mga time namin. Wala kang magagawa dun. So parang kailangan mo talaga maghanap ng libangan, kumbaga. Libangan ko lang dati talaga is, kumbaga, watch YouTube videos, movies, ganyan. Or
yung pag-workout sa gym. Malaking tulong yun sa akin kasi at least parang may pinagkakaabalahan ako. So, ayun. Ganun ko. That's how I went through parang that phase. Oo. Pero ano yun, ang tawag dito, buti extroverted ka. Para gawin Hindi yung ako bagay extrovert actually. Hindi ako extrovert. Napaka-introvert ko talaga. At saka awkward ako in person. But then again, ayun na nga, parang nalagay lang ako sa setting na hindi kasi ako, even though introvert ako, hindi ako I'm not afraid to ask question or approach anybody. So doon ako medyo hindi nahirapan. But generally speaking, introvert talaga ako. Ayoko mag-approach ganyan, but ayun na nga kasi nasa setting nakakalungkot na wala kang kausap or wala kang kaibigan. So parang hindi ko naman initially inisip na okay, parang gusto kong I have to talk to everybody I meet or every Filipino I meet kasi I need friends. Parang nafe-feel mo lang din kasi naturally yung vibe ng tao. So that's how I parang approach them din. Oo. And naturally parang mga kalog din yung mga nakilala ko. So parang ayun, okay naman. Ay, ano ka ba? Pumunta rito pala. Like international student, pero ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa, oo. Ako lang mag-isa, international student. That time, hindi pa masyado uso yung mga international student, especially among Filipinos. Pero, yeah. So, wala kang family dito? Ngayon, nandito na silang lahat, but dati wala talaga. Yun nga yung family friend namin, not blood related, pero ayun, nasa Mississauga pa yun. Tapos yung school ko na andito sa Scarborough, commute pa ako. Haba-habang biyahe, pero ayun. Ganun yung story. Ito gusto ko tanong, brother. Paano ka naman na-introduce sa content creation? Pandemic yun actually. Before pandemic, mga 2018, sinubukan kong mag-YouTube naman. Hindi pa I don't know if may TikTok na that time, di ko sure. But, Anong taon? 2018? 18. Meron na ba? Di ko sure. I think mga 2019 nata nag-boom yung TikTok. Di ko sure. But 2018, nag-try ako mag-YouTube. And then, ayun, parang day in a life vlogs lang, ganyan. Yung inspiration ko that time is, hindi naman inspiration, pero I used to watch Will Dasovich, his vlogs a lot that time. Tapos yung mga tropa niya sila, Daniel Marsh, ganyan. Tapos yung napansin ko lang nakakatuwa kasi. And may series siya na ginawa na parang he was learning how to speak Tagalog. So doon ako parang nasabi ko, alam mo parang hindi naman siguro ganun kahirap mag-content creation. And feeling ko lang kasi sa akin personally parang I have a lot to offer sa audience. Hindi lang kumbaga entertainment but feeling ko lang I have a lot to share ganyan and I have a lot to parang may madami akong gustong malaman yung mga tao, Filipino people to begin with. So, yun yung naging driving point ko. Tsaka parang unique din kasi yung perspective mo bilang pure Indian na Filipino yung humor ba? At the same time, familiar ka naman sa background mo as Indian, diba? Sa culture, ganyan. Sa bahay namin, yung practice namin is culture namin naman talaga. Inupisahan ko actually, nung nag-transition ako sa TikTok, kasi hindi nag-boom yung YouTube ko initially. Yung mga subscribers ko, yung mga viewers, mga commenters ko, puro mga tropa ko, nasa Pinas. Nung una, nag-boom. Oo. Nag-try ako almost a year din. So, hindi talaga siya nag-boom. Naka 350 subscribers ako. Ang hina ng growth Nawalan ako ng gana. Tapos, gawa ng content. But then again, to begin with, hindi naman kasi ako sikat dati. Hindi din naman ako sikat ngayon. But, wala na ako sa point kung saan ako dati. So, ayun, naisipan ko na mag-quit na lang. And then, ayun, came TikTok. So, sa TikTok naman, hindi ko din alam initially kung ano yung gagawin ko kasi wala akong talent. Hindi ako marunong kumanta, ang pangit ng boses ko. Tapos, hindi ako marunong sumayaw. Hindi din ako marunong magpa-cute or yung mga ganyang klaseng content. Parang asagwating na hindi bagay sa akin. So, medyo matagal ko din pinag-isipan. Ang dami kasi nag-i-encourage sa akin din that time na na mag-TikTok daw ako kasi may mga ilang Indian daw na TikTok creators na nagti-TikTok. Natutuwa daw sila sa mga videos. Yung mga katrabaho ko, sila yung panay sabi sa akin na mag-TikTok ka na din. Sinubukan ko, pero yung content ko is all about culture namin. Indian culture, oo. Nakailang videos din ako, but then eventually, wala na akong maisip na idea.
Ano to? Sinasabi mo in Tagalog about Indian culture? English. English, okay. English, oo. Tapos may mga ibang videos ako na nagpa-Punjabi ako. Pero ayun na nga, parang since hindi, yung ano ko kasi, upbringing ko kasi, hindi sa India or sa Punjab sa Philippines. So kumbaga yung sabi mo nga kanina, yung humor ko is much more connected sa Philippines. So eventually, wala na akong idea, hindi ko na alam kung anong gagawin kong content pagdating sa Indian na content. Nag-switch ako sa Filipino content. First 3 videos ko, nagbumagad So doon ko naisipan na nagtagalog lang ako. Tapos pure ano lang talaga yun, parang walang kwentang content talaga. Kasama ko yung kapatid ko. By switching to Filipino humor, parang wala ka nang sinasabi about sa background mo sa India. Talagang Pinoy ka. Tagalog na din, oo. Paano ano yung reception ng tao doon? Kasi kung hindi ka nila kilala, isipin Indiano, nagtatagalog to. Parang loko-lokong gano'n. Ang dami mga comment na maganda. But at the same time, may mga comment din na hindi maganda. Yung typical na parang binubuli ka nila, ganyan. Dami mga comment na Bombay, ganyan. Initially, tapos may mga nagsasabi na 5-6. Pero kasi sa akin kasi, medyo sanay, hindi naman medyo, sanay na ako sa mga ganung klaseng comments So parang baliwala na lang yung sa akin. So ginawa ko, that time, pinatuloy ko yung mga basher. Natuwa ako. So, ayun. So parang mas madami yung mga natutuwa sa akin the way na I responded to the bashers, kumbaga. Doon na nag-umpisa, parang tinuloy-tuloy ko na lang din. Ang ginagawa mo, kino-quote mo yung hate comment, di ba? Tapos nag-comment. Oo. Kumbaga sasabihin nila na, bumalik ka sa country mo. Ganyan. Or parang Filipino baiting ka. Wala namang ganun. Doon naman ako sa Pinas pinanganak Doon ako lumaki. So parang I'm just showing them kumbaga what or like who I am really, diba? There's no Filipino baiting or parang whatnot. So ayun, ang dami lang mga mababaw na isip. Speaking of mga bashing, bro. Saan mo nakuha yung mindset na hindi ako maapektuhan ng bashers, ganyan, na hindi ka marami kasi, alam naman natin, talamak sa social media, yung mga nade-depress dahil sa hate comments na ganyan. Yung iba nag-suicide na dahil diba? sa diba? But growing up kasi sa Pinas, I've been paano ba yung sabihin? I've been a constant target of bullying. Kasi nga different Yeah. Indian ako So, yung mga term na racism or mga ganito-ganyan, ngayon lang naman yan na parang hindi naman yan uso dati kasi when we grew up Ngayon kasi parang nagiging woke na yung mga tao. So, alam na nila kung ano yung, kumbaga, what's wrong, what's good or what not, diba? Pero ayun, growing up, elementary, high school, ganun, I've been talaga constant target of bullying talaga. And doon na ako nasanay na parang pagdating sa content creation, there was nothing really, parang hindi siya bago sa akin na nabubully ako or may mga bashers ako. Ibang form nga lang, but ganun pa rin yun, di ba? So parang, ayun. And at that point kasi nung nag-umpisa ako ng social media, TikTok, wala na talaga akong pakialam sa mga bashers. Sa totoo lang, yung iba kasi naapektuhan sila sa mga bashing, di ba? But pagdating sa akin, ako mismo, zero talaga. Wala talaga akong pakialam. But instead, gusto ko silang i-educate. So yun yung parang eto yung magiging way ko na, will educate the viewers, hindi lang Filipino specifically. But ayun, eto yung magiging, yun yung naisip ko that time na parang eto yung magiging way ko to educate them. Na ano yung dapat, ano yung mali, ano yung dapat hindi nyo sabihin, ganyan. Nakakatawa yung pagbanggit mo kanina, brother, about yung dati kasi yung woke na kasi yung mga tao ngayon. Naalala ko lang, kung mayroong social media dati, kung gaano ka-racist sa mga Pilipino, lalo sa mga itim sa Pilipinas. Alala ko nung bata ako, ganun kalala Pero eto, pwede ba natin pag-usapan? Okay lang kung hindi. Since nabanggit mo na ikaw ay parang target ng bullying, na ikaw ay lumalaki sa Pilipinas. Gusto ko lang gusto ko lang din kasi maintindihan kung what made you parang hard-nosed against sa mga bashers na ganyan is. Ano ba ang experience mo with obviously living in the Philippines na iba? Na iba since iba na ikaw bilang isang pure Indian na nasa Pilipinas. Ano ba ang mga, kung may masashare ka lang na mga pinagdaanan mo na? Hindi naman siya all the time pangit yung experience ko.
may mga ano din naman, may mga good experiences naman. Kumbaga, yung good experiences is sa some part or tama nga, sa some part you'll feel so welcome kasi nga foreigner ka eh. 'Di ba? And generally parang napansin ko yung mga Filipinos, they are parang ang warm ng welcome nila pagdating sa mga foreigners. 'Di ba? They're so friendly, ganyan. But at the same time, may certain lang din yan, may certain kumbaga paano ba sabihin, parang percentage din ng mga population na hindi ganun yung approach. Baliktad yung approach nila. Kumbaga matatarget ka talaga. Parang ang sa school lalo. Sa school yun. Sa school. Sa school or even sa social setting. Kasi nga, dayuhan ka eh. So parang yung iba, may mga gago talaga. Hindi yan naiiwasan eh. Yung mga gago, titripan ka talaga. So, ayun na nga, as I said earlier, na parang they will call you names. Mataba din ako dati. So, hindi lang Bombay o 5'6" yung tinatawag sa akin. Tatawagin pa akong mataba, ganyan. Sobrang taba ko dati, pre. Grabe. Pero ayun, as I said nga din, masasanay ka na lang din. And I've had troubles din sa school dati kasi napapaaway ako eh. Na principal din ako ilang beses dahil sa ganun kasi medyo mainit yung ulo ko nung bata pa. And I don't want anybody making fun of me. Tapos ang din dito, ang medyo messed up part din kasi dito, ako I can speak the language fluently. So I can defend myself. 'Di ba? Yung mga parents, say for example yung papa ko, he can speak the language fluently din but not as fluent as me. So parang, and especially sa setting niya kasi trabaho eh. So parang gusto niya makaiwas ng gulo as much as possible. But I've been with him a few times dati, or a number of times na, alam mo yun, tinatawag siya ng mga tao na Bombay, ganyan. Pero again, wala siyang ginagawa kasi trabaho nga. So parang, kasi araw-araw kayo magkikita ng mga ganong same people, ganyan. So parang ginagawa niya, tumatawa na lang siya and parang dinadaan na lang sa joke. But then again, if you really think about it, hindi siya cool eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi siya cool eh. Hindi siya cool talaga. I really don't parang stand with it. You know, hindi naman ako sobrang sensitive na tao, but then again, people need to be educated lang. And hindi mo talaga siya tama. Oo. Parang sinabi mo din kanina actually, no, yung mga Filipino napaka-racist nila. And the thing is, yung mga Filipino ayaw nilang i-admit na they're racist. Not all obviously. But there's like a number of Filipinos na talagang racist. Knowingly and unknowingly din. Parang pagdating sa mga itim, 'di ba? Marami brother na hindi lang educated about racism. Yun din. Kaya hindi nila ma-admit na racist sila. Racist sila kasi hindi nila alam yung concept na racism. 'Di ba? So parang ang hirap lang kasi sometimes even if gusto mong i-educate, hindi mo magagawa kasi nga napakakitid ng utak. So parang wala na lang, let it be na lang, ganyan. Kung ganun ka mag-isip, edi okay. But medyo nakakaano lang siya, medyo nakakapanghinayang lang. Kumbaga. Ang family mo naman, ano nila doon? Ang reception nila sa ganun? Wala pa eh. Wala. Hindi nila pinapatulan. Oo. And hindi lang yan sa family ko. As far as I've noticed, yung mga, kumbaga, kaedad ng mga parents ko or mga mas matanda pa sa kanila, hindi nila pinapatulan kasi nga, yun na nga, yun yung daily setting nila eh. Kasi yung trabaho ng majority of mga doon, mga Indians is nagpapautang nga sila. On a daily basis sila sumisingil. So most probably the same people yung makikita mo, ganyan. So parang bakit ka pa maghahanap ng gulo? Makikita mo din sila kinabukasan. So problema yun para sa'yo. Feeling ko ganun yung mindset nila eh. So ayun na nga, minsan tinatawanan na lang nila. Minsan hindi pinapansin. Pero the fact is, hindi pa rin natitigil yung pagko-call ng names, ganyan. So, pero ang take ko based sa kung paano mo kinuwento yung stories na yan is kapag nangyayari sa iyo yun, you stand up for yourself. Oh. And saan mo nakuha yung ganung approach? Kasi like I said, marami nga nade-depress hindi kaya yung bullying. Saan mo nakuha yung ganung mindset? Lalaban ako, hindi tama yung ginagawa nyo. As opposed to marami dyan, made-depress na lang, hindi na lalaban. Well, kasi, somebody has to do it eh. Somebody has to do it. For example, I'm gonna stick with this one sa sa medyo Indian community, kumbaga, sa Philippines. Kasi, up until now, nobody is really standing up for the community
over there. We are still a minority naman sa Pilipinas, yung mga Indians sa Pilipinas, but then again, we are still there's a large number of Indian population in the Philippines. And up until now, I don't see anyone speaking, parang in favor of us na or standing with us na, hindi dapat ganito, dapat ganito, 'di ba? And may mga nakikita pa rin ako up until now na andun pa rin yung bullying talaga 'di ba? So again, somebody has to do it. So parang dun ko naging mindset na may kailangan mag-speak up and then let them know na this is not right, this is not cool. You can make fun. I mean, ano kasi dyan we can't, it's just part of our lives na. Na you can't tell people to not make fun or parang ganyan, So parang it's just there, but then again, we have to be, kumbaga sensitive when it comes to topics like this. And obviously, we need to be educated. So, ayun, parang I did that through my TikTok. Pupuntahan ko sana yan. Na, ngayon medyo may following ka sa TikTok. Na ginagamit mo ba yung platform mo to advocate for that? Yeah. From time to time, hindi ako masyado nagsistick sa ganung klaseng honestly speaking. Hindi yung parang every video na lang binibring up ko yung ganun. But then from time to time, I try to parang post a video surrounding this topic. Para lang parang from time to time the people get reminded na this is what it is, parang ganyan. And ewan ko, for the majority of the part parang napapansin ko naman na medyo naliles na sa totoo lang yung pagtatawag na Bombay. Yung Bombay for me hindi naman siya sobrang sakit na kasi nga sanay na ako. And it doesn't make any sense talaga sa totoo lang pre kasi. So eto, do you know why they call us Bombay ba? Yun nga, hindi actually, about dyan sa word na Bombay, ang ano ko dyan is, kasi, yung mga bata, ginagawang joke sa mga bata, kukunin ka ng Bombay, without them knowing ibig sabihin ng word na yun. Diba? Talagang, lumaki na lang kasi yung mga kabataan sa atin na ang tawag sa mga Indian ay Bombay. So akala nila yun talaga yung tawag sa mga Indians. But it doesn't make any sense if you really think about it, diba? Parang ngayon kasi nangyari na engraved na sa mga bata, na Indians equals to Bombay or any Middle Easterns equals to Bombay, parang ganyan. Ito naman yung ibang explanation. Pero alam mo ba yung Bombay is sa Bisaya, it means onion. Oo. So yung iba naman, ina-associate nila yung Bombay na term kasi amoy onion daw. Oo. And then yung iba naman, sinasabi nila, ito yung kumbaga proper na explanation na sinasabi nung iba, na kaya Bombay yung tinatawag sa mga Indians kasi the Indians that came sa Philippines is galing sa Bombay. Okay. City siya sa India na ngayon naging Mumbai na. Actually, yun ang alam ko. Sa isip ko. But yun na nga, ang problema kasi is majority of the people, I would say 99% of the people don't know this din. Na dahil dito, Bombay yung tinatawag. And honestly, I don't even know kung totoo yung explanation na yan. But I just heard na yan yung isang explanation. But from what I've experienced is tinatawag talaga kaming Bombay is mainly because sa amoy. Kasi yung may mga ibang Indians na may odor sila eh. And medyo strong yung odor. Malakas kumain ng onion. Mga spices, ganyan. Totoo ba yun? Totoo yun, pre. Okay. Totoo naman yun. Kasi yung food namin, there's a lot of spices talaga. Hindi siya bland na food na parang salt and pepper, yung kumbaga parang puting lang food or Filipino food na sweet and spicy, ganyan. Ang dami namin spices. So naturally, parang, di ba, the body, ganun din yung niya, yung odor niya. But yung problema kasi sa iba kasi, feeling ko, hindi nag-deodorant. So parang talagang malakas yung amoy. But, yun yung Di, alam mo, bigla ko lang naisip, since nandyan tayo sa topic ng maraming hindi knowledgeable about sa paggamit ng term na yan or pagtawag niyan sa mga Indians, baka gamitin natin tong platform na to try to educate these people. Baka gusto mo silang paliwanagan ng konti about it. Hindi maganda yung term na yun, ganyan. Hindi, ang dami ko nang sinabi. I think that should be enough to educate the viewers na din at this point, especially in this day and age, it's not okay to call Indians Bombay. 'Di ba? Parang lang 'yan, parang pagdating sa mga itim, you can't call them the N-word. It's a no deal talaga. It's the same thing. I would even go
to, to this extent na yung N-word is parang katumbas ng Bombay na word para pagdating sa amin. Kasi it's not only me, there's a lot of parang kaedad ko, mga mas bata pa sa amin, they get bullied, 'di ba? All throughout their parang teenage years. Even as we speak right now, 'di ba? Yung kapatid ko, may 3 akong kapatid, they've all been the same, they've all been through the same thing. And I witnessed it sa school namin. Nakailang beses sila na parang they got into trouble because of bullying. Kasi the other kids are calling them names, ganyan. So it's not, it didn't only happen with me, kumbaga. It is happening with others din. So sa mga viewers natin dyan, if you guys are still using the Bombay word, friendly reminder, stop it. I mean, I shouldn't be the one telling you what to do, pero you should be parang ano bang tawag nun? Not stupid enough. Parang ganyan. Yeah. Oo. Ganun lang naman. Do whatever makes you happy. Sige, bago tayo mag-move on sa topic na yan, siguro iwanan mo lang sila ng bilang someone na ganyan nga. What's your take on, or what would you advise someone na alam mo yun, natatalo sa bullying o kinakain siya ng pangbubully? Para hindi siya ma-depress or pumunta sa ganong state na hindi natin gusto. Ang hirap mag-advise sa totoo lang kasi pagdating sa mga ganong bagay kasi, I'm gonna be very honest, nobody can really help someone unless they want to help themselves. Totoo din. Diba? So, kumbaga, no matter what I try to say or you try to say or kung kahit na sino man, no matter what advices I give, but then at the end of the day, nakadepende yun sa kanila eh. But and honestly speaking, no, whoever is going through bullying right now, cyberbullying or what, different types of kung ano man yan, diba? You guys know what to do eh. You just gotta do it. Kumbaga, alam nyo, defend yourself in a way na parang hindi magkakagulo. Parang ganyan. Just let them know na it's not cool or parang you don't, for example, may nagbubully sa inyo, they're calling you names. Just let them know na, it's I don't want to be called these names. Or I don't know if my teacher kayo, magsumbong kayo sa teacher, just talk to kumbaga just talk to someone regardless, no, whoever you feel comfortable with, talk to them. It's very important to talk kasi the more you keep things to yourself, mahirapan tayo dyan, like mahirap kalaban ng utak. Sa totoo lang. So ayun, keep yourself busy, guys. Wag malunod sa mga wag malunod with your own thoughts. Wag magpadala sa mga bullying. Don't let that define you, kumbaga. Kaya niyo yan, laban lang. Galing nun ah. Wow, motivational speaker. Parang naging TED Talk tayo. Motivational speaker bigla. Ayun guys, eto pala, hindi ako ganun kaloko-loko. So eto yung sinasabi ko sa inyo na may depth din ako eh. Napapakita natin yung isang side mo na hindi ka lang puro kaloko. Pero ayun, yun. Believe in yourself lang, guys. You siguro guys at the end of the day din, ikaw lang di makakatulong sa sarili mo eh. Totoo yan. Ang hirap talaga tulungan yung mga anyone actually. Their first talaga step should be parang ma-recognize nila na they need help, 'di ba? Regardless of the scenario, parang that should be the first step na they recognize that there is a problem and they need help. That's the first step. Second step maybe is to talk to someone. Don't diba? be afraid to talk to someone. Lalo na sa panahon ngayon. Ang daming balita. Alam mo, hindi lang among Filipinos but among Indian students din dito. Ang daming mga nagsusuicide. Ang daming mga na heart attack. Talaga ba? Mga bata pa 21, 23, 22, mga ganyang edad. Biro mo mga ganung klaseng edad na heart attack ka na. That's Anong reason? Because of hindi ko alam but I would say stress. Depression. 'Di ba? That's a few of the things that comes to my mind. Pero grabe, tapos yung iba nagsusuicide. 'Di ba grabe? Kailangan mo ng daming guts para magawa yung bagay na yan eh. Pero it all boils down to parang talk to somebody. Talk to someone, your friend, your family, kung may girlfriend ka, kausapin mo yung jowa mo, Kung lalaki ka, especially kung lalaki pala, yung mga lalaki parang
they are afraid to talk. Tinatago nila. Mas napapansin ko yung mga babae, parang it's very easy for them to share their feelings, their emotions with with whoever. Pero pagdating sa lalaki, parang sinasabi na lang nila parati na okay lang naman ako. Everything's fine, everything's okay. But then again, you're not really okay. You know that you're not okay. But ayun na nga, huwag kayo mag-alala guys. Hindi kayo malilabel na bakla kung kung you talk, if that's what you're worried. Yung iba kasi na hurt yung ego nila, yung masculinity nila eh. But ayun. Yun ang main reason kung bakit tinatago ng mga lalaki yun eh. Pero yun nga, gusto ko nang mag-move on na tayo sa topic na yan. And obviously, that whole experience made you, ganoon nga, matigas ka sa bashers eh. Ngayon, balik na natin yung content creation era mo. What's your approach into content creating? Very basic lang naman yung approach ko. Everything is so raw. Excuse me. I don't sugarcoat anything. I want them to see, kung ano ba talaga yung meron, kung ano ba talaga yung andito, 'di ba? So sa pagdating sa content creation ko na yung content ko is nothing serious naman. It's just all about parang sa TikTok kalokohan lang talaga, nagdadub lang ako, nag-voice over ako minsan sa mga ko. Natutuwa nga yung mga tao. Parang ganyan. So parang I just try to humor, kumbaga. Pero ayun, ganun lang. Very straightforward approach. Bigyan mo ako ng example. Gusto ko maintindihan, brother, kung ano yung thought process mo. Kunyari, mag-iisip ka ng content, series of contents na ilalabas mo. Paano mo siya pinag-iisipan? Paano mo siya hinuhugot? Yung hugot, depende kasi yan eh. Sometimes it comes from you within talaga. Kasi minsan, nasa washroom ka, tumatay ka, nakakaisip ka ng idea eh. So parang that could lead to something. So ginagawa ko, pagka may mga ganong idea ako, sinusulat ko agad sa notes ko, sa phone ko. Tapos kung I sit with it for a couple of days, kung nakikitaan ko naman ng potential, I try to parang go around it and see what I can do. Kung pwede ko ba siyang gawang series or parang one video lang. Ganyan. So parang one thing I did was, when I went to I went to Vancouver recently kasi. So ginawa ko kasi is I wanted to see if kung mag-upload ako ng video, may viewers pa ako na makukuha from Vancouver talaga. So what I did, it was just a single video lang where I visited a Filipino restaurant. Plato Filipino yung name ng restaurant. Hindi to sponsored by the way, pero ang sarap na ang sulit ng pagkain nila, tapos ang sarap ng barbecue nila. But again, yun na nga, so gusto ko lang i-try, naisip ko lang siya bigla. So we went there and then sobrang raw ng vlog ko, nag-order lang ako. Tapos sa video na yun, kumbaga sa the whole video na yun, naisipan ko siya ng mga idea. For example, naghihingi ako ng sabaw kay ate. Tapos sabi ko sa kanya, ate, libre ba yung sabaw? Ganyan. Genuine question lang talaga kung libre ba. Sabi niya, oo, libre. So sabi ko, pwede ba akong humingi? Di ayun, parang that's another content na din. And then, naisipan ko din, parang nag-branch out ulit ako. Sabi ko, pwede ko pa itong gawang content. So parang me speaking Tagalog, ganyan. So parang the creative ideas usually comes when you're parang editing it. Ano ginagawa mo? Like series of short videos for TikTok ba ang ginagawa mo? O long format to? Short videos. Short videos. Yung long format ko is gonna be yung mga mini vlogs ko, which usually doesn't really exceed 2 minutes. Okay. Oo, kasi feeling ko parang ayaw manood ng mga tao eh. Yung kung ganun kahaba. So parang I try to limit it to 2 minutes or less. Yung kasi parang napansin ko yung attention span natin is napaka-short na ngayon. So, ayun. But most of the times, short videos lang. Short format, kumbaga. And majority of the times is nagda-dub lang ako. Kasi wala akong talent eh. Ano yung mga contents na dinadub mo? Paano mo siya ginagawa? Very, kumbaga nagsuscroll ako sa TikTok, for example, may makita akong interesting na video. Ayun, dinadub ko siya agad. Minsan parang I just save it and then I dub it later on. But for example, may paano ba yun? May video ako na ginawa and then kumbaga bata siya
na sinasabihan ako na, not really me, pero yung sa audio na yun, sa video na yun, sinasabihan na yung tao na, uy, bakla, pangit, ganyan. So parang naisipan ko siya ng idea na gawin ko kaya to, pero iba yung context kumbaga. So yung nilagay ko naman doon is when your Filipino neighbor or kids, parang ganun yung caption ko doon, something. Tapos ako yung tao kumbaga na sinasabihan ng bata na bakla. I know how to speak Tagalog. So parang when you understand Tagalog but the kid doesn't know, parang ganun yung concept ko. Naka-almost 9M na views ako dun 9 million? 9M na views and almost 1M na likes. Grabe. Grabe talaga, grabe. As in, na-shock ako sa response ng mga tao. And that video, ano lang din yun, ni-recreate ko lang din. Kumbaga, naka-video na ako ng ganito dati. But then again, sabi ko, ibahin ko yung approach this time. Nag-boom siya. Grabe, ang laki, ang laki talaga. Tapos, ganun lang. Very ano lang talaga. Kung ano yung, there's no ano talaga, rocket science kumbaga, sa content creation ko specifically. What's your take on sa monetization? Sa TikTok ba? Di ba? Sa TikTok kasi dito sa Canada hindi naman tayo monetize eh. Yun nga. Oo, even sa Philippines hindi tayo monetized. But then sa Philippines kasi I think pwede ka yung parang may mga pwede ka magbenta, 'di ba? TikTok shop. TikTok shop, oo, TikTok shop. May ganun sa Pilipinas, so that's one way you can earn, and then yung mga brand deals, collaborations ganyan. Dito naman sa Canada wala tayong TikTok shop eh. Pero hindi ka nangihinayang sa dami ng traction mo tapos wala hindi ka kumikita? Wala akong magagawa doon. Oo. Wala akong magagawa doon eh. Sayang, pero parang I just use it to kumbaga to boost my relevance. 'Di ba? Kasi wala akong magagawa talaga. And kumbaga potentially try to track na lang na try to attract mga brand deals, mga brand sponsors ganyan. And that could also help eh. Nagkakaroon ka naman? Nagkakaroon naman ako. Oo. Alam mo, ang napansin ko, kasi pinapanood ko rin nakita ko yung YouTube channel mo. It's like two separate personalities ng tao eh. And hindi ka masyadong active sa YouTube. Ngayon, yeah. Pero you have some traction there. Dun sa YouTube, sa long format, meron kang chance ma-monetize. Is that, monetize na ako dun. Oo nga, bakit ka mas naglilin sa TikTok or bakit mo na-decide na magkaibang personality yung pinapakita mo sa dalawang platform? Sa YouTube kasi ang idea ko nung nag-start talaga ako nun is I wanna show my life here in Canada, and then I wanna show the reality of Canada. So yun yung naturally parang ang nangyari is medyo seryoso yung kasi na yun topic na yun or yung parang ganong klaseng format kumbaga. Nagustuhan din ng mga tao kasi. And again, given that, iba din yung audience ko sa YouTube dahil sa form ng content ko. Pero sa TikTok kasi feeling ko, nobody really wanna, parang, well, ako, I don't know about you, pero ako pumupunta ako sa TikTok para mag-relax 'Di ba? Para mag-unwind. So, I don't think people wanna watch serious video sa TikTok. May mga iba siguro for sure. Pero ayun, yun yung sa YouTube naman. Alam mo, naalala ko lang, nung sinabi mo yan, nakakatawa kasi. Remember how old heads, not even old heads, or people used to tell us na masama ang screen time, or minsan ako sa experience ko, hindi ako makatulog, sabihin sa'yo, kaka-cellphone mo yan. Alam mo yung mga ganun. It's just funny na ngayong 2025, bago ka matulog, nasa TikTok ka. Yeah. And then kung sasabihan mo yung tao na, bakit ka nagti-TikTok kaya hindi ka makatulog? Ito yung nagpapaantok sa akin. Di ba? Parang, I don't know, parang addicted na tayo eh. I mean, hindi ko rin naman alam scientifically or kung ano mang yung tama. Maaring siguro masama nga sa tao yung screen time. It works for people. Di ba? Kasi feeling ko lang sa totoo lang kasi almost lahat na ngayon nagse-cellphone na talaga before matulog, pagkagising diretso bubungad sa'yo cellphone mo agad 'Di ba? Magche-check ka ng mga pictures, videos. But I think naging habit na siya Kasi dumaan din naman tayo sa kumbaga time na where there wasn't social media. And we survived naman 'di ba? So ibang setting nga lang 'yun. But then ngayon kasi this day and age is parang may social media na So parang naturally hindi natin maiiwasan and we have to live with it na kumbaga. So, tsaka ganoon din naman dati. Maraming tao, manonood ka ng TV bago ka matulog. TV. Ganoon din yun diba? Ibang form lang yun. Oo.
Ngayon nga lang, mas naging handy siya, mas naging accessible. But, ayun, medyo detrimental siya kung, depende. For example, yung sa mga bata. Yung mga bata, ang gabi, tutok na tutok sila sa sa Ayan, iPad or whatever. ayan brother, what's your take on, lahat nga ngayon kasi nasa mobile phone na, what's your take dun sa mga bata pa lang, TikTok na, nung age na yun, tayo wala man lang tayong gadget. Parang it makes us sound na parang napakatanda na natin. Mga bata pa po kami, mga mid-20s lang kami. So, bata pa po kami. Mahirap lang kami kaya wala kaming gadget ng bata. Oo, wala din ako gadget. Pumupunta pa ako sa namin, sa neighbor namin or sa mga klase ko para lang makalaro ng PSP or ng iPad or whatever. But ayun na, sa ngayon kasi parang ang hirap kasi parenting really matters. Kasi ayun na nga, as I said earlier, social media, internet can be good, but at the same time can be detrimental din. Depending on how you use it, 'di ba? But then sa mga bata kasi kahit na alam mo yun, 'di ba, minsan may i-access ka na page nakalagay doon, are you under 18, ganito ganyan. Pwede naman nila i-click na above 18. Oo nga, parang useless eh. Useless 'di ba? They're just doing a formality lang na we're doing something. Parang gano'n. So with that being said, I really I think encourage kasi we'll be parents din di ba? Parang so I don't know, I think I really would encourage the parents to keep a close eye. And may nakikita akong ibang parents na they really don't give their kids some gadgets until a certain age. And I think I like that approach better. Kasi parang that would give them I think a much more understanding, kumbaga. And then parang mas magiging in touch sila with the reality per se. Di ba? Ang kulit lang kasi naging family talks tayo bigla. Kasi bigla ako may naalala eh. Bigla ako maalala kasi meron akong stepdaughter. Oo. And then hindi lang sa stepdaughter ko pero sa maraming kabataan napapansin ko kasi babad sila sa mga iPad eh. Lahat pinapanood nila doon. Ang sa akin, pinapanood ko sila, most sa kanila, nanonood sila ng mga batang naglalaro sa iPad imbes na sila yung naglalaro. Yeah. It's funny. Sabi ko, hindi Diba? ko alam, imbes na ikaw yung maglaro, nanonood ka ng batang naglalaro. Ang ironic. Oh, di ba? Parang Ang hindi ko ironic. alam kung paano ko iti-take sa isip ko na much better ba yan? Or dapat ba nandun ka sa labas? Di ba? Napaka messed up, at the same time funny na ironic. Pero alam mo, feeling ko it all boils down sa parents. Kasi napansin ko lang, yung iba kasi, hindi ko naman nila lahat, but yun lang yung napansin ko, yung iba, they give their kids gadgets para lang medyo, para they can have their own time, me time, kumbaga. So parang in a way, they wanna get rid of the kid, at least for some time. So parang yun yung napansin ko. Hindi ko alam kung ganun din yung yung perspective ng iba, but yun yung napansin ko medyo. Kasi they want some silence, they want some, yun na nga, alone time. Totoo so parang din siguro. hinahayaan na lang nila yung bata na, eto, do whatever you want, watch videos or whatever. But then again, di ba? Yung Roblox nga ba? Di ba? Parang ang daming nangyayari sa Roblox, di ba? Ako hindi ko alam kung ano yung Roblox. Nakita ko lang. Nakita ko lang din yan. Hindi ako naglalaro ng Roblox din. Pero ang dami kong naririnig. Ang dami kong nakikita na there's a lot going on in there na parang harmful for kids. So, ayun na nga. It all boils down to parang you have to keep a close eye on the kids din. Kasi you never know, what's gonna happen, what they're gonna watch, what they're gonna do, or what they're listening to. So, it's a scary world, that we live in right now. Ayun. Ito, brother, mabilis lang din. Content creation pa rin eh. Siyempre, nandyan na nga yung gadget. Given the technology na meron, na mapapanood ng tao, at the same time, kung saan ka nanonood, ganoon na lang din kadali gumawa ng content. Kaya lahat nga nandun na eh. What's your take on sa saturation ng content creation? Halos lahat na ngayon nagiging vlogger na eh. So parang, ang ano ko kasi dyan is everybody wanna be famous and everybody wants to make money. Nagets ko naman yung ganong klaseng kumbaga perspective. But then again, ewan ko, medyo content creation still is not for everyone. Kung talagang tutuusin, and it's not an easy parang job to do, kasi initially hindi naman siya parang job but then if you really get into it, take it seriously, it will feel like a job.
pero nai-enjoy mo yung job mo, kumbaga. But yun na nga, it's not for everyone, but nangyayari, lahat na lang nagbi-video ng kung ano-ano, random things. Ewan ko, parang yung iba nagiging sobrang desperado na. Kung ano-ano na lang yung ginagawa sa mga videos nila. But, ayun, parang ewan ko, hindi ko alam actually kung ano yung sasabihin ko, but totoo nga yung sinabi mo, it's too saturated na. So parang even as content creators, parang I sometimes feel like, what am I doing here? What am I, making videos for? Kasi they're also doing the same thing. But parang hirap na umisip ng way ko paano ka magsa-stand out. Oo. But then again, available lang technology, ano magagawa mo? Ganun talaga yung mundo, di ba? You just and gotta it's do just what you gonna gotta do. parang there's no going back na di ba? So parang you just have to figure out kung, for example, kung talagang into content creation ka, you wanna be a content creator, TikTok or YouTube man yan. Before ito yung advice ko pala, kahit na nobody is asking, but here's my 2 cents. If anybody is looking into doing content creation, wag kayong pabasa-basa mag-video lang kasi I don't know, I feel like you're gonna be wasting your time. So if you really wanna get into it, I would suggest na, di ba yung sinasabi nila na know your niche, di ba? But then hindi mo naman yun madidiscover right away. But at least have some sort of kumbaga idea of what you want. Or how your future looks like when it comes to content creation para alam mo naman kung anong direction ka papunta. Hindi ka basta-basta na lang gumagawa ng videos, 'di ba? Para naman hindi masayang yung effort mo, yung time mo, 'di ba? So, yun lang naman. Brother, what's your anong future goals mo with your content creation? Future goals ko is gawa ng short film with Kyle. Yun yung future goal ko. Pinupush mo talaga yan. Alam mo, magkatotoo yan. Hindi. Madami akong future goals pagdating sa content creation ko. Hindi lang ako nakakapag talaga. Hindi ako consistent kasi. But I surely want to see myself in the mainstream. That's something that I actually imagine myself doing. Mainstream, not necessarily movies, but something sa mainstream. Kasi I really want to talaga represent the Indians. Hindi naman say represent, I wanna be their voice. May it be through mainstream or kahit na anong mode of kumbaga kahit anong mode basically. Oo. Ayun. So, I guess medyo limited yung time natin, brother. Oo. And siguro, bago tayo magpaalam, meron ka bang mga gusto mo ng pasalamatan, brother? Shoutouts. Sabihin mo na din saan kanila mahanap. Okay, well, shoutout sa inyo mga viewers, no. Keep supporting Sa Totoo Lang. Keep supporting Kyle's channel and there's much more exciting things to come. Shoutout sa Filipino TV kila Kuya kila Boss Philbert for lending us this space kumbaga. And you can find me on TikTok for now. But if you want to check my YouTube, you can also do that. The handle is Indianong Bisdak. So shoutout din pala sa mga bisdak dyan na nanonood. Kung sakali man may Bisaya ka ng mga viewers dyan. Kumusta mong tanan mga kabisdak? Pagamping mo and pwede ko ninyo ma-reach out sa Indianong Bisdak, TikTok or YouTube. Ayun. Maraming salamat, brother, sa pagbisita dito sa ating show. And yeah, man, this is Sa Totoo Lang Podcast. Ako nga pala ulit si Kyle from Filipino TV. Kasama ko si Indianong Bisdak. Man, kita-kits tayo next week.